hindi naman po kami nananakot, but there, yun po, may mga ganun possible scenario. Kasi noong 2009, Ondoy, September, El Nino din po yon. Nagsisimula yung El Nino noong time na yon, mga around September din kami nag-issue ng first El Nino advisory, and then after 2 weeks nagkaroon po tayo ng Tropical Storm Ondoy na naging ganun yung mga rainfall events. So may mga ganun pong posibilidad. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng posibleng malaondoy na bagyo bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Nakaranas ng pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng rehiyon ang Metro Manila, kung saan isa sa pinakamatinding tinamaan nito ay ang Marikina City. Bunsod dito ng pag-apaw ng Marikina River na nagpalubog sa ilang komunidad ng lungsod. Isa si Jenny Valerio sa nakaranas ng matinding pananalasa ng bagyong Ondoy. Nakatira sila sa isa sa pinakamababang lugar sa Marikina na unang naapektuhan ng pag-apaw ng ilog. Lagpas bubong po yung bahay namin. Halos wala nang makitang bahay na ano. Halos walang natira sa amin eh. Hiling ni Jenny, wag na sanang maulit ang kanilang naranasan. Opo, nangangamba po kami kasi sana naman po kami pupunta, may baby ako. Isan ang hirap mag-evacuate naman. Tumatak din ang Provident Village na isa sa mga pinakamatinding naapektuhan ng bagyong Ondoy na katabi mismo ng Ilog Marikina. Bagaman mayroon ng mga dike sa magkabilang tabi ng Marikina River, duda dito ang residente sa lugar na si Miko Alvaran. Bukas ang dike siya, pero may mga may mga bakal na pundasyon ng ginagawa. Siyempre, pero pundasyon pa lang. Pundasyon. Wala pang barrier. Wala pa. So bukas siya. Bukas pa rin. Ang nangyari niyan. Ayun ang karamihan dito sa mga homeowners dito, yun ang pinangangambahan. Number 1, yun. Yun laging ang issue na nangyari dito sa Provident Support. Posibleng pasukan yun. Oo, posible. Kung sakaling tumas man ng tubig sa ilog, sigurado, pasok kagad dito yun. Habang problema rin ng ilang residente dito ang dike na ipinatayo ng mga diskaya na nakikitaan ng pinsala kahit nasa 2 o 3 taon pa lang anya itong ipinatayo. Ang pinapangaman din namin doon, pag dumating ang ganyang darating na mga bagyo, walang kasigurado na magkaroon din ng problema yung ginawa ni Diskaya. Alam niyo naman ang problema ni Diskaya dahil sa flood control project na yan. Matapos ang ilang taong masasalimuot na karanasan ng mga residente na nakatira malapit dito sa Marikina River, mas malalaking dike na ang ipinatayo dito ng pamahalaan upang maiwasan ang mga sakuna dulot ng pag-apaw ng ilog. Noong wala pa ang mga river wall sa ilog ng Marikina, nakaranas ang pamilya ni Kelvin Narido ng pagbaha hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay noong bagyong Ondoy. Dati nung wala pa yung flood control, okay, tumataas talaga yung tubig, pero nung nagkaroon na ng ganyan na flood control, di naman na tumataas. Medyo okay na pagbaha, komportable na rin kami. Ilang residente rin sa Provident Village ang mas kampante na sa kabila ng nararanasan pa ring pagbaha sa ilang pagkakataon. Ayon kay Rachel Paule, mas handa na ang kanilang pamilya sakaling kailanganin nilang lumikas at ilagay sa mas mataas na lugar ang kanilang mga gamit. Anong pang sitwasyon na nakakamakay kahit paano? Medyo lang, pero sanay na kasi ako eh. So alam ko na yung gagawin ko kung in case na may dumating na ganun sakuna ulit. Alam ko na yung gagawin namin ng pamilya ko. Ayon sa PAGASA, kapag El Nino ay mas maunti ang mga bagyong pumapasok sa bansa. Ngunit mas malalakas ito na umaabot pa ng super typhoon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.